tayo ay ready? Yan. Warm up na para sayaw at pag-awit para sa Panginoon. Amen. Hallelujah.
ang katulad mo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, magpapasiyasa kami sa iyo. Meron pa kaming mga nararamdaman na hindi madami masasabi sa iyo. Hallelujah.
Magandang umaga po. Sila ako dito sa spotlight. Kahit siguro wala nakikita niya ako. Ayan, okay. Salamat. Ayan, so, magandang umaga po sa inyong lahat. Matagal na po ako din nakapagsalita rito. So, medyo naninibago po ulit. At, kaya niyo po sa umaging ito po yung ating topic po, no? In-impress ng Panginoon sa aming puso, na ibahagi sa inyo. Yamang ngayon nagbubuo tayo ng mga care groups at bahagi po nung objective po, layunin ng care group na yun ay hindi lamang upang tayong mga kapatid sa iglesia ay magpapalakasan, magtutulungan sa panalangin, mag-aaral ng salita, kundi ito rin yung naging kaparaanan na kung saan ang mga kaibigan natin na nais din natin isa rin sa care group ay matulungan natin na makakilala sa Panginoon. May unang-una, para may bahagi natin sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan ni Kristo, mahalaga po na maunawaan natin yung sarili natin bago tayo nakakilala sa Panginoon. Kasi yung compassion nga na ating natututunan sa mga nakaraang linggo ay yung, sabi nga ni Pastor Obed, I feel you. Di ba? Yung maunawaan mo yung kanilang kalagayan, kaya ikaw ay maaring makapag-responde ng akma dahil mas nauunawaan mo sila. Ang salita ng Diyos ang siyang makapagtuturo sa atin, magpagbibigay sa atin ng pangunawa na kung ano ba yung kalagayan ng mga tao nais natin bahaginan ng salita ng Diyos. Kasi dumaan na tayo doon. Di ba ba? At alam natin na ang salita ng Diyos ay katotohanan na gagabay sa atin. No? Sino sa inyo ang naniniwalang kayo ay sa English tinatawag na inherently good? Talagang mabait lang talaga kayo. Naniniwala ba kayo na? Yes. Oh, dalawa. Binari ka mong no, kung yes. Titingnan natin ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa bagay niya. Kasi kapag naunawaan natin yan, maunawaan natin kung paano tayo makapag-responde sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, yung nagsasabi ng yes, may dahilan kayo eh. Yung nagsasabi ng no, may dahilan din kayo. Kaya medyo magkaiba yung sagot. Subalit, alam natin ang salita ng Diyos ang siyang pinaka-base ng katotohanan. Okay? God's Word is the final basis for truth. Bakit? Because God is a God of truth. Ang katotohanan ay galing sa Diyos. Kaya kung meron magkaibang pag-unawa, kailangan tingnan natin, kumpara natin, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat yun ang ating basihan ng katotohanan. Right? Kaya sa may umaga, yun po yung ating titingnan. Ano? So manalangin po tayo sa glit. Aming Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, nagbigay buhay sa bawat isa sa amin, maging sa mga naririto. Tumagin po na sumasamba sa inyo. Inikilala namin ng karunungan ay nagagaling sa inyo. At kayo lamang, O Diyos, ang maaari pong magbigay ng kaliwanagan sa aming kaisipan. Patungkol sa mga bagay na spiritual, patungkol sa bagay na makadiyos. Hindi po namin pamuunawaan sa sarili naming kakayahan, sa sarili naming intellect. Salamat dahil nandun yung katotohanan na kami, O Diyos, sana Lord, dahil narito ngayon, ay inyo pong kinuha mula sa kadiliman, nilipat sa kaliwanagan, sa inyong kaharian. At sa aming pag-aaral po, sa bagay ito ng katotohanan ito, at yung prosesong inaalam namin, makatulong po nawa ito sa amin sa mga darating na linggo at buwan at taon na kung saan naragamit po kami upang makaakay ng mga taong nanggaling sa kadiliman. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pagpuri para na tulad ng Espiritu, tulungan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong verse na to na Colossians chapter 1, verse 13.
nakikita natin, alam niyo po yung verse na yun, pamilya na po kayo dyan eh. Nakita po natin yan. Pero kahapon, tinitingnan ko po ito sa internet. Ito po yung mga nakikita kong tinatanong ko, no? Yung mga kaisipan, tulad ng tinanong ko sa inyo kanina. Yung project ng BBC na tinatawag nila The Wisdom Project, nakalagay po ito ng breaking news. Lumang news na po yun, no? People are inherently good, non-violent. Ayon sa kanilang pag-aaral. Sa BBC po, ito hindi po Bible to, BBC UK. Okay? And then, sabi doon, may description doon, all people are inherently good. Kaya sabi dito, sa second line, sa first line, bagamat may mga masamang pangyayari sa kapaligiran natin, mga gera, pagnanakaw, pagpatay, at iba't ibang uri ng kasamaan, kung sabi niyo rito, we are hardwired for goodness. We are hardwired for goodness. Sa simpleng salita Tagalog. Kusang babay tayo. Yun sinasabi nila. Okay? And then, may nakita na ko isang article dyan, sabi doon, ang title is 9 Reasons Why Humans Are Inherently Good. Okay? And then, there is one isang monk, from the British Isles, ang pangalan is Pelagius. Kaya, nung kapanahonan niya, around 5th century, nakadevelop siya sa pag-aaral na tinawag na Pelagianism. Okay? Kaya lang isa po yung heresy. Pag sinabi niyong heresy, maling turo. At yung kanyang basically na turo, bahagi din sa kanyang tinuro ay yung part doon na in-stress niya yung essential goodness of human nature. Bahagi yun sa kanyang mga tinuro. Marami po siyang tinuro. Kaya basically, mga ituro niya were considered heresy. Kaya ito kinontra ni Augustine. No? Yeah. So, tingnan natin ano sinasabi ng salita ng Diyos. Gusto niyo bang maging mabait? Of course. Di ba? Ayaw niyo ng salbahe, di ba? Siyempre. Ayaw niyo ng evil. Ayaw niyo sa kadiliman. Sino bang may gusto sa kadiliman? Pero lang kung matutulog kayo. Gusto niyo mag-ilaw, siyempre, para makatulog din naman alis. But generally, you don't want to be in the dark. You don't want to be in darkness. Bakit? Kasi yung darkness, may connotation yan eh. So when you talk of darkness sometimes, connotation yan, kasamaan, kormihan, nakakatakot, deception, depravity, depravity, the human nature, death, hell, yung mga connotation kuminsan ng darkness. Okay? And, sinabi ng Apostol Pablo, niligtas daw tayo ni Jesus mula sa kapangyarihan ng kadiliman, niligtas tayo ng Diyos. At hindi na niligtas, inilipat, okay, tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, sino yan? Si Jesus. Ito ay isang katotohanan na nangyari sa bawat mananampalataya. So, tanong ngayon, ikaw ba ay mananampalataya? Ang sagot mo ay yes. Yung sinabi niya ng Apostol Pablo, isa yung katotohanan sa buhay mo. Alright? Ngayon. Pero, bakit kinakailangan ilipat mula sa domain of darkness? Bakit kinakailangan ilipat mula sa kapangyarihan ng kadiliman? Ano ba ang nangyari? Kung sabi nga ng iba, inherently good tayo, bakit kinakailangan ilipat? Di ba? Kung natural tayo mabuti, bakit kinakailangan tayo ilipat? Bakit kinakailangan tayong baguhin? Yung salitang delivered or inilipat, sa Griego, ibig sabihin niyan, akayin patungo sa sarili. Okay? To draw to oneself. So, ang Diyos, inatay niya tayo patungo sa Kanya. May pinanggalingan tayo, inilipat tayo dito. Kung yun ay kadiliman, sa Kanyang kaliwanagan. Inilipat, inakay. And then, it refers to the believer's spiritual liberation by God from Satan's kingdom. So, yung transfer na yun, ang hulugan na nagkaroon ng laya. Alright? Sa Acts 26, binanggit dito ng Apostol Pablo, yung kanyang isang role, yung role niya, kasi alam natin, nagkaroon siya ng mga missionary journey, nagpunta siya sa iba't ibang lugar, hanggang sa dumating ang time na tinawag siya ng Diyos. Diba? Una-una, di ba siya ay isang persecutor?
Diba? Ng Christian faith. Persecutor si Apostol Pablo, pero dumating yung time na ginising siya ng Diyos at ginawa siyang isang apostol. Upang, sabi dito, ito yung role niya, no? Delivering you from your people. He delivered the Apostle Paul from his own people na siya ay saktan. Okay? Dahil nga, nagbago siya eh. Dati siya ay nag-persecute. Nagbago. Naging supporter siya ng the followers of the way. Naging disipulo siya, naging mananampalataya siya. Kaya, ang harap na binigay sa kanya ng Diyos, sabi ito, to open the eyes of the Gentiles. Hindi mga Hudyo, kundi mga Gentiles na tulad mo at ako. We're non-Jews, hindi tayo mga Jew, hindi tayo mga Hudyo. Kabilang tayo sa mga Hentil. Ano sabi niya dito sa verse number 18? Upang buksan ang kanilang mga mata so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God. So isa po ito dun sa role ni Apostol Pablo na yung kanyang babahagi ng Ebanghelyo upang mangyari sa kanila yan. Babuksan ang kanilang mga mata. Okay? Bumaling mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia sa kalagayan ng bawat tao? So, pag sinabi kong tao rito, yung mga tao, unbeliever, okay, basically, unbeliever, hindi tayo, unbeliever, bago sila naging believer. Sino ba rito ang pinanap na believer nga? Wala po, di ba? So, ibig sabihin, lahat tayo dumaan sa pagiging unbeliever. Tama po ba? Yes. So, itong araw na to ay yung before becoming a believer, o kaya, yung unbeliever na patuloy pa nagiging unbeliever. Meron kang marami. Marami yan. Paligiran natin. Mas marami nga sila kasi sa atin. So, unbeliever hindi Kristiyano. Ito sinasabi ng Biblia. Minsan magugulat tayo sa sinasabi ng Biblia. Pero, di natin pwedeng dayalin ng Biblia. Mas alam ng Diyos tayo kaysa pagkakilala natin sa ating sarili. Mas kilala ng Diyos ang tao kasi siya lumikha kaysa kilala ng taong sarili niya. Ang sabi ng Biblia, ang puso ay mandaraya. Kayo ng puso? Puso natin. May pangano Kristiyano ako, minsan may nadadali ka ng puso mo eh. Pero lalo na nung hindi ka mananampalataya. Isipin mo yan. Hindi lang sinabing mandaraya. Lubhang napakasama aray. Parang masakit ano? Pero isang katotohanan yan eh. Sinabi ito ni Jeremias, no? Hindi lang sa kanyang kababayan. Ito yung isang katotohanan para sa lahat ng taong lumakas sa mundong ito. Isa lamang ang hindi nagkasala na sinasabi ng Biblia. Sino yun? Si Jesus. Ito yung napag-aralan namin nung the other week sa Sunday School. No? Scripture repeatedly bears witness to the natural depravity, the depravity of the human heart. Ang salita ng Diyos ay isang witness, nagsasabi, naglalahad, na itong puso ng tao is naturally depraved. Ayon sa Jeremiah 17 verse 9. So yung part 1, naaral yan sa evangelism. Siya yung author, si Daniel Spurgeon Tankersley. Then sa discipleship, inaaral din namin. Sa equipping, yan din same author. No? Sapagkat mula sa loob dito, mula sa puso ng tao lumalabas ang masasamang pag-iisip, mga pagkikapit, mga pagpaslang, etc. Ang dami. May mali sabihin mo, hindi naman po ako nakikiapit, hindi naman ako nagnanapang, wala pa naman ako pinaslang, hindi naman ako nangulong niya. Ang dami excuse ano. Pero, sinasabi dito ni Marcos, no, yung katotohanan, no, ng kanyang sinusulat yung sinabi mismo ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus mismo nagsasabi nito eh. Nasinulat lamang ni Marcos no, sa Mark chapter 7. Why? Because Jesus Christ knows every man. Alam niya. Mas kilala niya ikaw kaysa kilala mo sarili mo. Maring iba dyan, hindi mo ginawa. Pero maring ang daya ka. Kasi pag daraya kasama yan. Kapalaluan. Maring naging ikaw yan. Maring hindi ka pumaslang pero in general, mula sa puso mo, mula sa puso natin, nagawa natin ito, no? Hindi lang yun. Sabi ni Apostol Juan, itong hatod dumating sa libutan ng ilaw, ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw dahil masama kanilang mga ginawa. Isipin niyo, si Jesus.
Dumating sa kanyang bayan, sabi ni Jesus, I am the light of the world. Siya yung ilaw. Pero ang ginawa ng kanyang kabatayan, tinugyan pa siya ng buong buo? Hindi. Nagustuhan lang nila nung sila ay pinagaling, pinakain, nilang mga habol nila. Pero after that, yung mga sumunod sa kanila dati, nagsialisan din. At pinapako pa nga siya sa krus. Nandiyan ang ilaw sa kanila. Pero, hindi nila inibig ang ilaw. Bakit? Mas inibig nila ang kadiliman. Dahil masasama ang kanilang mga gawa. Ito isang katotohanan din na sinulat ni Apostol Pablo na kinuha niya actually mula sa Psalm 14 verse 1 to 3 at saka Psalm 53 verse 1 to 3. Isinulat ni Apostol Pablo sa Romans. Sabi niya, lahat ng tao, Hudyo man o Griego o sino ko ba man, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat. So, sinasabi niya gaya ng nasusulat. Sabihin, kanyang binabanggit, kinakote niya, isinulat ng mga awit. Most likely si Haring David dito. Sabi niya rito, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, walang pumahanap sa Diyos. Lahat sila ay lumihis ng daan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kinote ni Apostol Pablo ang Psalms. Si Apostol Pablo sumulat ng halos kalahati ng New Testament. Kinote niya ito kasi kilala niya rin yung sarili niya, kasama siya dun eh. Kasama siya. Kasama rin siya sa gumagawa nito. Walang mamahalin sa Diyos. Pero sabihin mo, ang dami ng mga reliyosong tao din sa pusang mundo eh, di ba? Ang dami pumunta ng pag Holy Week, napalunibod nila kasi pakiramdam nila pinapalaanan para sila ay mapalapit sa Diyos. Marami religyoso, kung ano mga binabasa, kung ano simbahan, religyoso lang. Spiritual lang sa kanilang kaisipan. Pero sa katotohanan ng Diyos, ito sinasabi, walang humahanap sa Diyos. Ito ang kalagayan mo, kalagayan ko, kapatid, bago ka nakakala sa Panginoon. Yung ating pagpunta sa Diyos, parang ritual lang. Pero wala talagang tunay na pag-ibig sa Diyos. Kaya masabi ng Satan na man does not seek God. No one seeks for God. Wala. Marino, no one. Maski si Apostol Pablo, hindi niya in-exempt sa sarili niya doon. Kaya sabi niya, no one. Sabi rito, for while we are still weak at the right time, Christ died for the ungodly. Maka-Diyos, hindi maka-Diyos. Hindi maka-Diyos sa turing sa mga hindi mananampalataya. Ito, isang delegado. Kayo nooy, ito, dinidescribe ni Apostol Pablo yung kalagayan ng kanyang mga sinulatan sa Ephesians. Sabi, kayo nooy mga patay sa inyong mga paksalang sa mga kasalanan. Patay. Kayo, sabi na, actually tayong lahat noon, patay tayo sa mga paksalang sang, mga trespasses and our sins. Patay. Ang isang patay, pag inutusan mo, ano gagawin niya? Anong maging reaction mo? Mag-react ba yun? Eh kung kilitiin mo, nagigising kaya yun? Ang tanong ko sa inyo, bakit si Lazaro? Kaya si Lazarus, tinawag siya ni Jesus, eh bakit lumapit siya, tumayo? Isipin niyo. Ang isang patay, kahit anong gawin mo, hindi mag-react yan. Kahit pagalitan mo siya, paluin mo, hindi na mag-react si patay na. Unless, mabigyan ng buhay. Tulad na nangyari kay Lazarus. Kaya siya nakatindig, lumapit kay Jesus. Kasi nabigyan na siya ng buhay. At kung nabigyan siya ng buhay, nakarinig siya, nakapag-react na siya. Pero kung patay siya, hindi siya nakapag-react. So yun ang katotohanan. You were dead. Pero tandaan niyo mga kapatid, past tense, nangyari na. Tapos na yun. You were dead. Okay? Pero hindi lamang nanatiling you were dead yung Ephesians 2 na yan. Titignan natin karugtong yan. Okay? Ito ay karugtong yan. Kayo mo ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Yun. Yung mga patay sa kasalanan, ang ginagawa nila, sinusunod nila yung katuruan ng sanlibutan ito. This worldly system, yung mga filosofiya nito, yung mga ideologies nito,
Ito yung kanyang pinapaniwalaan, ito yung kanyang sinusunod. Kahapon po nabasa ko sa news, sa Florida, naglabas na sila ng batas doon na ang mga anak na gusto maging transgender, gusto magtago ng gender nila, kung hindi pumayag ang magulang, pwede silang kunin ng gobyerno at dalhin sa isang lugar na hindi kinakailan sabi sa mga magulang. Dahil ang kanilang dahilan dito, parang kinakontra mo yung rights ng anak mo. Parang gumagawa ka ng isang emotional distraction sa anak mo. Nakita niyo ang mundo ngayon, nakapalagtot na ngayon. Sabihin doon, pwede mong decide kung ikaw ba ay lalaki o babae. Hindi yung actual na, kung paano na gano'n ka, hindi. Pag dinicide mo na, ako ay babae, kahit ikaw lalaki, pag sinabi mo, hindi ko pwedeng kontrahin, gano'n. Ang batas na kang mapapalabasin ngayon. Ito bata ka, gusto mong papalit ng gender mo, hindi pa maging magulang mo, pwede kang kunin ng gobyerno sa Florida. No? Hindi nila kailangan inform yung parents. Ganon! Ganon ang kalakaran ngayon na nangyayari sa mundong ito. Yung LGBTQ culture, lumalaganap at lumalaganap. Lalang na bulbulong sistema ng mundo. Hindi luma yan, noon pa yan, naging komplikado na ngayon yung sistema. Kaya sabi niya, kaya noon, lumalakad kayo ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng ipakawid. Sino yun? Sino yung pinuno ng kapangyarihan ng ipakawid? Satanas. Tayong lahat ay dati, buti ng past tense ito eh. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Buti na lang ito ay dati, hindi kinakailangan patuloy. Kaya kayo sinasabi ko nga sa inyo, ito yung gusto ko i-share sa inyo para maunawaan nyo, para bahagi kayo, gusto maunawaan nyo kung bakit sila gano'n. At paano ka mahitungo sa kanila. Pag mas kikilala mo sila, mas maunawaan mo sila, mas maunawaan mo din ang sarili mo, mas makapagbahagi ka na mas maunawaan mo yung sitwasyon. No? Hindi lang yun, sabi rito, we are by nature a child of wrath. Mga katutubang mga anak ng kapootan, gaya naman ng mga iba. God is a God of wrath. Huwag niyo po kayang kalimutan yan. Maraming tao gusto na nila pakinggan. God is love. God is love. Totoo ba yun? Of course it's true. Kaya lang, iba gusto yun lang mapakinggan. Ayaw lang pakinggan na God is a God of justice. God is a righteous God. God is a God of wrath. Ayaw lang pakinggan yun. Basta alam ko, mahal ako ng Diyos. That's it. Pero papatuloy pa rin sa kasamaan. Hindi pwede yun. God is a God of love and also a God of justice. And because He's a God of justice, napupuot siya sa mga gumagawa ng mali. Kasi ito ay kumukontra sa kanyang pagiging holy God. Kumukontra ito eh. Kumukontra ito sa kanyang justisya. Ikaw ako dati, we were child of wrath. Ibig sabihin, pag kapupuotan siya, pag child of wrath, ibig sabihin, patungo dapat tayo saan? Sa impyerno. Sabi sa Romans, all have sinned and fall short of the glory of God. Sino rito ang minsan hindi ba nagkasala? Walang makaksasabi ng yes. Lahat tayo nagkasala. At ang masakit doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yes! Yung puot ng Diyos ay para sa lahat ng nagkasala. Lahat dapat tayo pupunta sa impyerno. Lahat dapat. Buti na lang, yun yung dati. Namin titingnan natin ano ba yung nangyari. Okay? Hindi lang yun. Ang isang unbeliever, ang turing sa kanya ng Biblia, isang word na ginagamit sa kanya, isang salitang natural person. Kaya pag sinabi mo, nabasa mo sa Biblia, the natural man or natural person, ito ay yung unbeliever. So ano yung nature ng isang natural person? Sabi dito, does not accept the things of the Spirit of God. Hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Sapagkat tinuturing niya yun ay mga kahangalan, foolishness, folly. Kaya hindi niya ito maunawaan. Kaya hindi ba mapansin na kapatid? Hindi ba, pag gusto mong share ng Word of God, ng Bible, isang pilosopo yan. Born again ka? Ako born again. Niloloko lang. Hindi na alam na ito yung mismong salita na nagaling sa Diyos, nagaling sa Panginoong Yesus. Kahit matalino,
nakatapos ng kung ano sa pag-aaral, hindi maunawaan ang salita ng Diyos. Bakit? Sa kanila, kahangalan ito. Kaya hindi nila ito tinatanggap. Kwento lang yan. Kwento-kwento lang tayo, hindi totoo. Hindi pa man sila nagbabasa ng Bible, sabi, kwento-kwento lang yan. Why? Kasi natural man. Another thing, sabi ng Bible, ang unbeliever, alipin ng kasalanan. A slave of sin. Ngayon sabihin mo, hindi naman ako ganun kasamaan. Hindi naman talaga alipin ng kasalanan. Nagkakamali ako minsan. Nakapagmumura ako minsan. Napag-isip ko kasama. Minsan nagagagalit, nagkakasundos. Pero wala pa naman ginagawang grabing kasalanan. Pero alam niyo, malinaw siya sabi ng Diyos. Kung nagpaalipin, kahit yun din, kahit yung sa tingin mong simple kasalanan, alipin ka pa rin nun, naging alipin ka pa rin nun, alipin ka pa rin ng kasalanan. And sometimes, mga tao, masyadong baba, o masyadong mataas ang pagtingin sa sarili nila. Basically, good naman ako, good boy. Pero mababa ang kanilang pagkakilala sa Diyos kasi they do not understand that God is a holy God, that God is a righteous God, that God is a just God, a God of wrath. Baba yung pagtingin sa Diyos, kaya napapatas yung pagtingin sa sarili. Their minds are blinded. Ito natututunan natin ito sa prayer meeting, why we need to pray for the lost. Kasi their minds are blinded. Binulat ng Diyos ang sanlibutan ito. Sino yun? Si Satanas, Ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Hindi literal na nilagyan ng piring, kundi ginagamit ni Satanas yung sistema sa mundong ito para bulagin ang mga tao. Paano? Yung iba't ibang turo, ginagawang paraan para madaya ang isipan. Kaya nabubulagan sila sa katotohanan. Sinabi ng isang bagalinong tao, ito ang totoo, ito ganyan-ganyan, manitiwala agad. Kahit nga hindi ko maayon sa salita ng Diyos. Kaya ginagamit ng Satanas yung sistema ng mundo, yung mga filosofiya, mga ideolohiya, mga turo sa eskwelahan, tulad ng mga evolution, abortion, para bulagin kaisipan ng tao. And then, sabi ng iba, pero alam nyo, pupunta pa rin ako sa langit kasi dami kang maginagawang mabuti. Pag inimbang ko, hindi naman siguro kulang. Mas mabigat pa rin yung aking nagawang mabuti. Pero ano sabi ng salita ng Diyos sa mga ginagawa ng mga tao na hindi sumasampal tayo sa Diyos? Ito sinasabi ng Isaiah, lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Sa ibang version, parang maruming basahan. Filthy rags. Bakit? Ayaw ba ng Diyos na gumawa tayo ng mabuti? Gusto ng Diyos, of course. Kaya lang, ang mga tao, pag gumagawa ng mabuti, at wala silang kaugnayan sa Diyos, merong ulterior motive. Merong selfish motive. Ano yun? Hindi para lang ng Diyos kundi para sumikat sila. Nakapagpatayo ako ng maraming bahay para sa mahihirap. Diba ganyan? Nagbigay ako ng malaking abuloy sa mga mahihirap, eskwelahan, hospital, kung ano. Maraming gumagawa niya. Ibinuwis ko ang aking buhay para sa aking bansa. O sa dalag, But if it is not done for God, for God's glory, ito ay considered na maruming basahan sa kanyang harapan. Paano na lang? Ang dami pa ng problema. Ang hirap pa na, kalagayan ng tao. Paano na lang siya maliligtas? Paano isang tao ng kanyang puso ay nadaya, puno ng kasamaan, minamahal ang kadiliman, hindi hinahanap ang Diyos, hindi makadiyos, patay sa kanyang kasalanan, under the wrath of God, sa puot ng Diyos, hindi niya maunawa ng bagay spiritual, alipin sa kasalanan, nabulag ang kanyang kaisipan, ang kanyang mga kabutiang gawa ay parang mas maraming basahan. Paano na lamang siya maliligtas? Parang hirap, no? Dito natin magkita yung amazing grace of God. Kaya nga may grace. At hindi lang grace, kundi amazing grace. Kaya nakakatawa yung awit ng amazing grace. Siguro na, hindi ko na, pero kapanahon na namin, alam namin yun Sa mga younger batch, hindi ko lang alam yun yung amazing grace. Isang dating slave. Slave owner.
Ang nag-compose niya yan. Nakilala siya sa Panginoon. I once was lost, but now I am found. The word grace, kung sinabi sa Biblia, ito ay unmerited divine assistance or unmerited favor na binibigay sa sangkatauhan para sila ay magbago for the regeneration or sanctification. Or it is also about God's benevolence. Yung kanyang kabutihan, kabaitan sa mga undeserving. So when you say grace, ibinigay ko sa iyo kaya grace, hindi mo deserve, pero ibinigay kusa. Ibinigay ng libre. Grace. Pero may nagbayad doon. Hindi ito free. Free to you, but not free to God. Somebody paid for it. The Lord Jesus Christ paid for it on the cross. May buhay na ibinuwis. Sabi ni Dr. Wayne Grudem, God's grace means God's goodness towards those who deserve only punishment. We deserve punishment, bakit? For the wages of sin is death. But how come, hindi na tayo makaranas ng spiritual na kamatayan? Kung ikaw mananampalataya, because of grace. The first word na gusto kong matandaan yung salitang regeneration. Sino sa inyo ang hindi pa nakakarinig ng salitang regeneration? Lahat ba kayo familiar sa salitang regeneration? So maraming iba, ano yun? Pero pag sinabi kong born again, lahat siguro pamilyar. Pareho na po yun. Okay? The third regeneration, the third born again mean the same thing. Sometimes called born again, sa John chapter 3, verse 3 to 8. Ipinanganak na ulit. Unang point is this. It is the sovereign act of God. Ang Diyos, ang totoong nagpasimula nito. So basahin natin yung verse muna, para titignan yun. Familiar na familiar tayo sa John 1:12. Di ba? Isa to sa malimit natin ginagamit na verse kapag tayo nagbabahagi ng Ebanghelyo. Memorize na yan, no? Ang lahat ng tumanggap at sumamba tayo sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero malimit tinitigyan tayo doon sa verse 12. Hindi natin dinadala sa verse 13. Hindi pa kompleto. Bakit? Para mas maunawaan po to, sabi sa verse 13, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasila o dahil sa gustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Yung maging anak mo, anak ka ng Diyos, dahil ito ay naging kalooban ng Diyos. Kaya it's called grace. You did not deserve it eh. Hindi mo deserve to. But, God, in His divine wisdom, niloob niya ikaw ay kanyang maging anak. Medyo mahirap maunawaan. Ha? Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya dapat kumpletuhin natin pag binasa natin para mas maunawaan natin. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon, malimit ni Marnik ko sa mga preaching ni Pastor Dan o ni Pastor Alex, binabanggit nila. Isa siyang English, British preacher. At tawag siyang the Prince of Preachers. Ito yung kanyang komentary sa John chapter 1, verse 12 to 13. To receive Christ, a man must be born of God. Okay? Kasi born again means to be born of God or born above. It is the simplest thing in all the world na pag inisip natin. To open the door of the heart and let Him in. But, sabi niya, no man lets Christ into his heart until first God has made him to be born again, born from above. Unless kumilos ang Diyos sa puso mo, ikaw mismo hindi ka mag-i-initiate na lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang hikilo sa buhay ng tao bago siya makapag-responde. Bakit? Wala kang kakayahan eh. Nakita natin kanina yung first part natin kung anong tao. Hindi siya lalapit talaga sa Diyos. No one seeks God, sabi niya Pastor Paul, sabi niya Isaiah. Pag ganun nangyari, paano na lang maliligtas? That's why God initiates. Okay? Paliwanag natin ito. John 1:18, sabi rito, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ginagamit ng Diyos ang kanyang salita. The preaching of the word. Okay? Upang maunawaan natin at tayo re-responde sa kanya. No? Sabi nito sa in John 1:18 na Tagalog, ito niya sa verse sa English, no? Of His own will, He brought us forth. So maliwanag, no? Of His own will, niloob niya. Nagsimula sa Kanya, sa Diyos. He brought us forth, ibig sabihin, yan yung divine act of regeneration or the new birth na tinatawag.
Pangalawa, regeneration or being born again. Ito ay pagkilos ng banal na Espiritu. That's why ito sa verse John chapter 3, 3 to 8, ilang beses mong mabasa doon yung salitang Spirit. Okay? Nung gabing minsan lumapit si Nicodemus, ilang si Nicodemus? Isa siyang Pariseyo, a ruler of the Jews, a teacher of Israel. Guru siya, guru. Alam niya ang batas, alam niya ang Old Testament. Gabi yun lumapit kasi sabi ng iba, natatakot siya siguro na makita na siya lumapit kay Jesus kasi Pariseyo siya. Noong panahon niya, there were about 6,000 Pharisees. About 6,000, pero only one, isa lamang ang nire-record in scriptures na nakilala sa Panginoon Jesus. Si Nicodemus lang po yun. Siya lamang inaligtas. Sabi niya, truly I say to you, unless one is born again, sabi ni Jesus, he cannot see the kingdom of God. So sabi ni Nicodemus, paano mangyayari? Pwede bang matanda na, ibabalik muli ako sa sinapupunan ng aking nanay? Of course, sinagot pa ni Jesus yun? Hindi. Obviously, sagot eh. Obviously, hindi. Hindi na pwede mangyari yun. Ito sagot ni Jesus, hindi niya sinagot yung sinabi ni Nicodemus. Ito yung kanya sinabi. Truly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. In terms of born again, sa Griego, sa original salita, it means born from above. Okay? Born from above. Kasi ibang version ng Biblia, isa na born again, salita nila is born from above. Okay? And then, sabi, born again, born of water and the Spirit, they are synonymous. They have the same meaning. Bagamat, no? Bagamat, parang ibang terminology, pero Jesus Christ was saying the same thing. Para ka maging bahagi ng kaharian ng Diyos, kinakailangan kang ipanganak na muli. So, born of water, born of the Spirit, yung terms in water, yung Spirit went to the Holy Spirit, pero yung water, kasi ito maintindihan ito ni Nicodemus kasi Pariseyo siya. Yung water, ginagamit sa kanila ng Bible for spiritual cleansing. No? So, it signifies yung washing by the Holy Spirit of the unbeliever to give him a new life. No? So that which is born of the flesh is flesh, sabi ni Jesus. And that which is born of the Spirit is Spirit. Yung pinanganak sa physical lang yun. Pero yung pinanganak sa spiritual. Kaya nga sabi ni, huwag kang mamangha, do not be marveled, you must be born again. May question ako sa inyo. Nagkaroon ko kayo ng participation nung kayo pinanganak sa bundok ito. Yeah, honestly. Wala, no? May contribution ka ba? Nung pinanganak sa mundong ito, para ka pa naman. Wala ka pa eh. You cannot contribute anything para ikaw ay panganak sa mundong ito. Very clear, di ba? Same with being born again. God does it first. And this is one thing that we want to completely understand from the Word of God. Kaya masabi niya dito, inihambing niya yung pagkilos ng Holy Spirit. Sa verse 8, sabi niya, the wind blows where it wishes, and you hear its sound. But you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Ang Holy Spirit kumikilos sa buhay ng isang tao. You may not feel it, you may feel it, it happens, you cannot control it. Wala kang control, parang wind, parang hangin. Naririnig mo, hindi mo pipigilan kung saan siya pupunta. You just know it's there. But you don't know kung nasaan siya, ano ginagawa niya. It's there. Just like the Holy Spirit. So, inihambing ni Jesus yung pagkilos ng wind dun sa pagkilos ng Holy Spirit. He just moves. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, ilan na ba nabahagi ng yung Ebanghelyo sa buhay niyo? Ilan na nag-responde ng panahon na yun? Lahat mo sila nandito pa ngayon. Many times we have shared to a person, even me when I was in college, mula nung kaliyo ko, gusto tanda ko, marami ko share ng gospel. And normally, I'm tempted to say, nakakilala ka sa Panginoon, you're now born again. But then, no one. But you see, a person is truly born again. Kung talagang tumila sa Holy Spirit sa kanyang buhay, hindi lamang yung sumunod sa prayer mo, hindi lamang yung parang nakinig na kisali, pero talagang nagkaroon ng transformation. Kapag nakita yung transformation,
talagang born again. Pero kung panandalian lang siya doon, at bumalik sa dati pa rin, kung walang nangyari sa pangyayari, hindi talaga yun na-regenerate. Hindi talaga na-born again. Ibig sabihin, parang pinangunahan ng ating Holy Spirit, kaya wala naman talagang pagkilos Holy Spirit doon. Kaya kami sa naging kalib na tayo, born again ka na. But you know, it's easy to say that, sana na ito. Sometimes it's true. There are those that really happens at the moment that they repented of their sin, they are really born again because already the Holy Spirit kumili sa buhay nila eh. Kaya nila nagawa yun. They really experience transformation. But not all, hindi lahat nangyayari sa kanila, hindi lahat ng tao ganun nangyayari. Sumusot na panalangin. Pero, ito na lang, wala nangyari after that. Kasi hindi naman tulay ng karoon ng born again experience. Nakisabay lang. Sabi ni Titus, but when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. So ito sinuot ni Titus, this is a parallel verse doon sa John chapter 3, a parallel truth. Yung water and the Spirit, ito i-explain ni Titus dito. The washing of regeneration. Itong washing of regeneration, ito yung salvation brings divine cleansing from sin and the gift of a new Spirit-generated, Spirit-empowered, and Spirit-protected life as God's own children. This is the new birth. At yung gumagawa ng renewal na yan, yung born of the Spirit, ang agent niyan, sino? The Holy Spirit. Siya yung persona na kumikilos dyan. He's the one who causes the washing. Okay, the washing. Yung paghuhugas. Pangatlo, regeneration is accomplished through the preached gospel. That's why, mahalaga po yung pagtuturo ng Ebanghelyo. Okay? By the way, yung target ko matapos tayo ng 10 o'clock. Okay, tahan sa ito. Okay. So it's 9:30. Yung aking watch na. Through the preached gospel. Kaya kinakailangan talaga ibahagi ang Ebanghelyo. Kasi ginagamit ng Banal na Espiritu ng Ebanghelyo para mabuksan ang kaliwanag, ang kaisipan ng tao, pero kaliwanagan, ayon saan? Ayon sa mga pangaral, ayon sa turo na binabahagi. Ginagamit yun ng Banal na Espiritu. Kaya masabi ni Pedro dito, I think ito yung, hindi ko lang ito na-bugit ni Mr. Bell on Wednesday. Sabi niya doon, since, sinulatan niya mga mananampalataya, sabi ni Pedro, since ye have been born again, not of perishable seed, okay, but of imperishable. Yung binhi, no, na natanggap ninyo, hindi yan perishable. Imperishable yan, bakit? Kasi yan ang living and abiding word of God. Buhay yan eh. Buhay na salita ng Diyos na tanggap mo. And then sabi niya, all this word is the good news that was preached to you. So yung magandang balita ng kaligtasan, yung Ebanghelyo na may palaganap sa kanila, may pahig sa kanila, ito yung good news. Ito yung tinatawag ng abiding word of God. Ito yung living word of God. Ito yung ginamit ng Banal na Espiritu upang isang tao makaranas sa pagiging born again. Kaya mahalaga to, no? Again, no, sa Ephesians chapter 5, pagkabat na ang paglalarawan dito ni Apostle Pablo ay patungkol sa relasyon ng husband at ng wife. Pero, ginamit niya to explain yung katotohanan about Jesus Christ. Ano yun? Sabi ito, Christ loved the church. Christ gave Himself up for the church so that He might sanctify the church. Pero, no? Having cleansed the church by the washing of water with the word. See? Ginagamit ng Diyos ang Kanyang salita para tayo ay malinis. To cleanse us, to sanctify us. Natututunan mo sa salita ng Diyos, natututunan mo kalooban ng Diyos, sinusunod mo ito. Anong nangyari? Nalilinis ka, bakit? Kasi winawaksin mo na yung mga maling turo. Yun na isa kaparaan ng paglilinis. Sinasantabi mo na, iniiwanan mo na, tinatabil mo na, tinatalikuran mo na. Yung mga maling katuro na dati ay pinangahawakan mo. Pinapalitan mo ito na ang salita ng Diyos, kaya ikaw ay nalilinis. Sunod ka ng salita ng Diyos. Kaya sabi, ito ay isa sa mga naunang salita ng Panginoong Isus, sabi niya, sabi ni Marcos, sabi niya, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in ano? In the gospel. So nagkatabi sa tayo, repent and believe. So after the word regeneration,
No? Bakit natin mamisa itong repent and believe? Regeneration happens instantaneously. Kung saan nangyayari yan? Kung ayaw na ni Lord, yung kanyang kapanahonan, mangyayari at mangyayari yan. Hindi mo pwedeng control ang kalooban ng Diyos. Marami na nag-pray, marami nagbahagi, nahinog na, kumbaga. At yun. Bakit? Ipin mo, bakit nung year na to, taon na to, binasa ko ang Biblia, bakit wala na sa akin? Bakit nung taon na to, may nagbahagi sa akin, bakit hindi ako nag-responde? Bakit ngayon nakapag-responde ako? Eh noon naman din, sumunod ako sa prayer. Pero may iba. Karanas talaga akong totoo. Kasi yun yung time nga nangyari yung regeneration. Nakaunawa ka na, nabigyan ka na ng bagong buhay. Yung dati parang nakikisunod ka lang. So in regeneration, God imparts spiritual life to a sinner. Ang sabi natin sa Ephesians kanina, ikaw ay patay. You are dead in sin and transgressions. Patay ka eh. Hindi ka makapag-responde. But in regeneration, what happens? Binibigyan ka ng Diyos ng bagong buhay. A supernatural life, a divine life, the very life of Christ. Upang ikaw, kanyang kunin mula sa kamatayan, get to see, to become alive in Christ. Ayan, tingnan niyo yun, no? But God, being rich in mercy, ang Tagalog, because of the great love with which God loved us, even when we were dead in trespasses, nung parang tayo ay patay sa pagsalang sa anong ginawa ng Diyos, He made us alive. Yun ang regeneration. He made you alive. Together with Christ by grace, you have been saved. Unless you are made alive, you cannot respond. Patay eh. Kailangan buhayin ka muna. So makita nyo rito, ang Diyos ay unang kumikilos sa iyo. Kaya hindi pwedeng pagmayabang. Kaya ako sumampalataya dahil mabait ako. Kaya ako sumampalataya dahil nagpray lang ako ng nanay ko, yun lang eh. Maaaring nagamit ng Lord, prayer ng nanay mo. Yung time na yun, ang tamang panahon. Dahil may nagbahagi sa aking Ebanghelyo, yes. Maaaring yung pagbabahagi na ngayon ng Ebanghelyo, maaaring yung time na yun, maaaring hindi na una, pero ngayon, ito na yung time niya. Pero ang mahalaga mong paralan yun is, who made you alive? Can you make yourself alive by yourself? Kaya mo bang buhayin ang sarili mo? Hindi. Because life comes from God. Lalo na spiritual life comes from God. God must first give it to you to make you alive. And, sabi ng Apostol Pablo, bagamat ikaw ay patay ka eh, tayo kasalanan, pero binuhay ka. Kagandahan nito, when you are made alive, when you are born again, when you are regenerated, lahat po ng bahagi ng pagkatao mo, apektado. Yung intellect mo, kaisipan mo, yung kalooban mo, at maging yung mga damdamin mo, lahat yan apektado. Kaya natututunan natin yan dun sa Sunday School, dun sa Episode. Nadaanan namin yung topic na yan. No? To have the heart of Christ, kailangan mabago lahat yun. Kaya sa ating mga kapatid, when we share the gospel, we want them to be born again, pero it's not a decision. Hindi dapat yung decision nila yung ating goal. Ang goal natin dapat yung regeneration nila. Kasi anybody can just follow in prayer. Anybody can say, gusto may mga form, check, I receive Christ. May decision. Pero what happened to them? In my experience, I've seen a lot of like that. Dapat target natin yung tao yung talagang makaranas ng regeneration. Hindi lang ang nakapag-desisyon, kundi regeneration. And it could be na yung decision na yun could be God's way na ma-regeneration. Yung time na yun ang nag-decide siya. But not at all times nangyayari yun. Regeneration liberates from sin and generates righteousness. Kung talagang may panganak na mula isang tao, siya ay pinalaya mula sa kasalanan. Hindi lang pinalaya. Nag-cause ito ng katuwiran sa tao. Naging mas matuwid ang buhay niya. Okay? Regeneration causes more than a one-time conversion experience. Hindi yung araw na to, nanalangin naman, tagapin si Jesus sa buhay ko, and then tumigil na lang sa araw na. Hindi. It should be a continuing experience of transformation. Kung totoo nangyari yung regeneration. Okay? It is so transformative. Ito nagbabago ko that it
produces a life of ongoing effects. As a change which occurred in the core of one's being permeates all areas of life. So yung regeneration na yung affect the whole person, yung kaibuturan ng yung pagkatao, apektado. Kaya everything is influenced by that change. So regeneration enables the believer to do exactly that which he could not do in his state of natural depravity. Kung dati patay ka sa kasalanan, nung hindi ka sumampalataya, hindi ka makapag-responde sa Diyos ng tama, hinahanap mo yung kagustuhan mo lang. Pero nung ikaw na born again, nabago yung kalooban mo. Kaya dahil nabago, nagkaroon ng bagong buhay, pwede ka nang kumilos ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mo na siyang hanapin ng kanyang katwiran. Kaya mo na sundin yung kanyang kalooban. Bakit? Nabigyan ka ng kakayahan. Okay? To accomplish good works pleasing to God. Regeneration guarantees victorious outcome. The new life God gives never dies. Kung totoong pinanganak ka muli, nakatanggap ka ng bagong buhay mula sa Diyos. And that life never goes away. It never dies. Kaya, there is never a possibility that you will be born again a second time, a third time, a fourth time, a fifth time. Kung sasabihin mo, oh, na-born again ako 10 times na siguro. It's not true. Faith. Being born again, very clearly in Scripture, happens only once. Because the life of God is the life na binibigay sa'yo, kaya ka nakata-transform. It is efficacious. Mabisa ito. And eternal. Kaya ka mayroong eternal life kasi nakaranas ka ng pagiging born again. Kapag eternal life is good for 10 months only, hindi eternal. 10 months lang, hindi eternal. Gets mo? Kapag yung eternal life mo, good for 10 years lang, na nawala na, hindi eternal. 10 years lang, hindi totoong eternal life. Kaya eternal kasi walang pati. Faith or pananampalataya. Even faith is a gift of God. We believe that for by grace you have been saved through faith. And even that is not of yourself. It is the gift of God. Salvation. In faith. Dalawang uri ng faith. One is the initial faith that which you need in salvation. And the other one is the faith that you need to express every day. So when you pray to God, you're expressing faith. That is faith that's coming from you. Result yan, bunga na rin yan nung pagbabago sa'yo. But the initial faith to believe, saan nang galing yun? Sabi lang, nabasa natin kanina ni John 1:12, di ba? Yung John 1:12 na nabasa natin kanina, as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Okay? So sabihin nila, di paniwalaan mo yung pangalan ng Jesus. Pero alam nyo, napakaraming pangalan na Jesus sa mundo. Sinong Jesus? Naisip mo yung pag-isip ko. When we believe in Jesus Christ, we refer to Jesus Christ the Lord. There's only one Jesus Christ the Lord, the Son of the living God. And when we say that we believe in His name, ibig sabihin, pinaniniwalaan natin lahat ng anumang pinanindigan niya, whatever He stands for, whatever He believes, we also believe. Whatever He says, we also believe. Yun ibig sabihin na, hindi yung pangalan na. At sa pangalan ni Jesus, Jesus ang pangalan ng kapitbahay mo. Sino yun? Jesus Christ, the Lord, the Son of the living God. The second person of the Trinity. And kung sinabi niya, paniniwalaan mo, yun ibig sabihin na naniniwala ka sa Kanya. Kasi kung sinabi na naniniwala ka sa Kanya, pero hindi mo tinatanggap yung sabi niya, hindi totoo yung paniniwala mo. Believing in Christ, John 3:16, alam na natin lahat ito. Alam natin. Another expression of faith ay pag ikaw lumapit sa Kanya, sabi na Panginoon, I am the bread of life, whoever comes to me shall not hunger, whoever believes in me shall never thirst. He's not referring to literal na pagkain, literal na tubig. Hindi literal yun. Kundi, yun yung spiritual mo na pagkauhaw, siya lamang ang maaring magpuno niyan. Pag lumapit ka sa Kanya, isang expression ng pananampalataya yan. And faith is a gift of God. Tingnan niyo mabuti yan. All that the Father gives me will come to me. Lahat po ng mananampalataya
ay regalo ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. We are gifts of God the Father to God the Son. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin, hindi kita tatabol. And then, John 6:44, walang makakalapit sa akin, maliban na siya'y aakayin ng Ama patungo sa akin. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Ang Ama nag-aakay sa akin patungo kay Jesus. Verse 65. This is why I told you, no one can come to me unless it is granted by the Father. You know why we can come to the Lord Jesus Christ? Because God the Father, nung siya umakay sa atin, He gave us that faith na lumapit kay Jesus. Another verse, no? In Acts 13, regarding the Gentiles, sabi rito, as many as were appointed to eternal life, believe. No? Nung nalaman ng mga hentil, ng salita ng Diyos, ay pinapahayag na rin sa kanila, at meron na rin naliligtas sa mga hentil, sinulat dito, no? Ni Lucas, as many as were appointed to eternal life, believe. Sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga para sa buhay na wala hanggan. Bakit sila sumampalataya? Because they were appointed to eternal life. Dahil itinalaga sila para sa buhay na wala hanggan. So, nagkaroon ng kakayahan. So, it's very similar to John chapter 3, being born again. Pero warning, ang mga demonyo, naniniwala na si Jesus ay Diyos. Naniniwala sila na there is one God. At nanginginig pa sila. But are they saved? Are they saved? Ligtas pa sila? Kaya sabi ni Jesus, no, they are not saved. Because tumigil lang sila dun. They know that there is God. They believe. But they never submitted to God. So, mahalaga itong last part of the Bible teaches that repentance is turning from sin to follow Christ. And even the initial repentance is a gift from God. Do you believe that? Yung repentance natin kung nagkakamali tayo, that is part of the ongoing sanctification process. Halimbawa, Kristiyano mo na, kakagawa ka ng mali, hindi ka na sorry, you repent. You have to do that. Bahagi yun ng transformation na nangyari sa'yo after being born again. Pero the initial repentance, it involves turning, it involves sorrow for sin. Kasi sabi natin, pagsisisi, yung ikaw ay nalulungkot ka sa kasalanan, kaya tinatalikuran mo ito. Okay? Yung Greek word na metanoia means repentance, change of heart, turning from one sin. No? Kaya sabi ni Lucas, nung si John the Baptist, sabi niya, lumalapit sa kanya para pag-bautismo, sabi niya, okay, nakita ko kayo, pero sabi niya, kayo mamunga, kayo na mga bungang karapat dapat sa pagsisisi. Kung totoo yung pagsisisi mo, sabi niya, makikita buhay mo yan. Sa bunga, makikita sa buhay mo, napapatunayan ko talagang nagsisi ka natin. And that is required. Repent and turn back that your sins may be blotted out. Gusto mong mapatawad, kailangan ka magsisi. And amazingly, if faith is a gift, regeneration is also a work of God to get repentance. Sabi dito ni Lucas sa Acts, no? At yan, nagsasalta din sa Acts chapter 5 sa Acts chapter 11, sinulat ni Lucas. Si Pedro, sumusulat dito. Kausap niya, no? Sabi niya, the God of our fathers raised Jesus, whom you killed, kayo mga Hudyo, pinatay niyo si Jesus. God exalted him at his right hand as leader and Savior to give, para bigyan ng pagsisisi, to give repentance to Israel and forgiveness of sin. Para bigyan. Give. Acts 11 verse 18, Pedro muli na, nang tinawag siya doon sa isang pamilyang hentil, sabi, natuwa sila kasi sila rin ay nakaranas ng kaligtasan. Then ito yung sabi, then to the Gentiles also, God has granted the kaloob ng pagsisisi din that leads to eternal life. It is a gift of God. And si Timothy, pagkalangin, sabi niya sana, ang lingkod ng Panginoon, maging mapasensya, friendly sa kanyang mga neighbor, perhaps na yung mga ito, God also may grant repentance. So we pray for our unbelieving friends that God also may grant them repentance. So repentance and faith is necessary. Okay? They are necessary.
Yung repentance isa ko na lang po, no? Punta ko na lang po yung number 5. There can be no repentance or faith until the heart has been recreated. Bakit? Kasi unless God changes the heart, maliban baguhin ng Diyos puso, ang tao gusto magiging makasarili. Hindi niya hahanapin ang Diyos ng kanyang sarili. Nakita natin kanina, no one seeks God, not after me. Not even, unless God gives you a new one. Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27, pinabanggit doon. That God gives a new heart, a new spirit. And when God does that, nagkaroon ng bagong puso, in the moment for generation, nababago na rin yung pag-isip mo, nababago na yung pananaw mo, nababago ng disposition mo. Yung mga dating ayaw mong gawin para sa Diyos, ninanayos mo nang gawin. Dating tumatakbo sa Diyos, gusto mo nang lumapit. Bakit? Kasi nabago yung puso. Kaya ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya at ikaw ay nakapagsisisi. Repent and believe. Even that is a gift of God. Repentance and faith together. So when we turn to Christ for salvation for our sins, we are simultaneously turning away from the sins. So, yung pagsisisi at yung pananampalataya, they are on like some coin, may dalawang mukha ng isang coin. One side is repentance, one side is faith. They both happen at regeneration. Hindi po pwede na sasampalataya ka pero ayaw mo magbago. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung sasampalataya sa Diyos pero ayaw mo magsisi. Hindi pwede yun. Kasi walang saysay kung sinabi mo sasampalataya ka pero ayaw mo magbago. Ayaw mong talikuran ang iyong kasalanan. Kapag gano'n ang pananaw mo na ayaw mong talikuran ang iyong kasalanan, yung sinasabi mong pananampalataya hindi totoo. Hindi ka talaga nagkaroon ng bagong buhay. Hindi ka talaga na-regenerate. So God's grace is so powerful that it has the capacity to overcome our natural resistance to it. The Holy Spirit changes the inclination and disposition of our will so that whereas we were previously unwilling to embrace Christ, now we are willing and hindi lang willing, more than willing. Bakit? Kasi nabago yung ating puso. Nabigyan tayo ng new heart, a new spirit. Nagkaroon ng changes. So the reason we want to come to Christ is because God has already done a work of grace in our souls. Bakit yan nakalapit? Kasi ang Diyos kumilos na. He did a work of grace sa puso natin. Kaya ikaw, parang bagong puso, na-realize mo na makasalanan ka, na-realize mo na kailangan magsisi, at ikaw ay nag-isa na lumapit na sa Diyos. One last thing, kapag believer ka, iniingatan ka ng Diyos. God preserves the believers. Sabi ni Dr. R.C. Sproul, if you have genuine faith and are in a state of saving grace, you will never lose it. Kung talaga nakaranas ka ng saving grace, you will never lose it. Pero sabi niya, if you lose it, you never get it. Kung nawala ko sa'yo, sabi talaga wala na talaga sa'yo. Yan ang sinasabihin. Philippians 1 verse 6, I am sure of this, that He who began a good work in you. What is that good work? The work of salvation. Will bring it to completion in the day of Jesus Christ. Kukompletuhin niya yan. Hindi naman yung tayo na buhay ka sa mundo ito, nagsimula yan. Kukompletuhin niya yan all the way. Okay? So ano yung ating tugon? Let me end with this verse. Sabi ni Pedro, you are a chosen race. A royal priesthood. Isang lahing pinili, isang maharlikang pagkatao. Anong purpose? Upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo, mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilalas na liwanag. Ito ang dapat response natin. So we need to share to others, ako hinugod sa dilim. Ako'y nasa liwanag. Yan ang tugon natin. In summary, regeneration is a sovereign act of God. Saving faith is a gift of God. Saving repentance also a gift of God. Saving grace is effectual. Mabisa ito. All glory belongs to God. Amazing grace.
in Him. So, if you want to show compassion as a Christian, be compassionate and proclaim this good news to the lost. Let's pray. Diyos namin, tunay na kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga ka, O Diyos. Kapag aming naalala, aming nakalipas, kung paano ay pinipili namin ang sarili namin na ayaw namin kami, ayaw namin. Mas pinipili namin yun sa aming paningin, sa aming pangunawa, ay matuwid sa aming kaisipan. Subalit po, Diyos, salamat sa inyong kapanahunan. Kayo po ay kumilos sa aming puso. Binigyan kami ng bagong puso. You gave us a new heart, a new life. So magitan ng regeneration, naging panak na muli. So magitan ng pagkilos ng Espiritu. Lord, it is not on our own, so we are careful, Lord, to give to you alone all glory, all honor and praise. Even our faith, even our repentance, initially came from you. The ability to believe in you, the ability to na magsisi, Panginoon. Binigay niyo po sa amin ang pagkakita namin magawa. At yung kapag nangyari, yung kami ay yung binigyan ng bagong puso. At aming dalangin, Panginoon, na mga katahanan ito, mga tulong din po sa amin, sa aming mga care groups, at mga ismahin din pa namin in the near future, Lord God. Ngayon na unawaan namin hindi na namin kalagayan. Ang kalagayan ng isang hindi mananampalataya. At alam mo, unawaan natin ang inyong kapangyarihan, yung pag-uwi, pagtawag sa pamagitan ng biyaya. Panginoon Diyos, ay lubusan ng kapasalanan. Mamakahawa Diyos, sa inyong mga pinagalanas, pagkilos sa amin. Lord, continue to transform us, Lord, your children, your church, Lord God. Upang aming maranasan, O Diyos, yung pong patuloy na pagbabago, maging Christ-like sa bawat bahagi po ng aming pagkatao. At nang sa ganun, Panginoon, ay mga tao sa aming kapaligiran, mga namin sa buhay, makita nila ito, Panginoon. Lord, ipuhin rin po ako ng mga puso, O Diyos. Mga mag-work, yung mga panahon kayo, maraming mga namin sa buhay, mga anak, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, Lord. Maaaring iba sa kanila, Lord, ay ayaw na mag-isa inyo, but Lord, we pray that now, Lord. Buksan niyo po ang ating simpan, Lord Diyos. Tagulin niyo, Lord, ka ng pagkagulat. At hayaan niyo, Lord God, ang Ebanghelyo ay magliwanag po sa kanilang isipan. Ang kanilang makita ka ng kalagayan, magsisi sa kanilang mga kasalanan, at sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya, O Diyos, may kapangyarihan na gawin ito, kaya ito hinihingin ito sa pag-iwapit namin sa inyo. Salamat po sa pagkain Diyos na tumutungo sa pagkakalangin. Ngayon po lamang kami na po ay magkasalamat. Lahat po ito pinapadalangin mo sa pangalan ni Jesus. Okay po, good morning po sa lahat. Ako po si Sister Rachel. Okay, kinuha ko po yung ngayon sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Yun nga, kung marinig niyo po yung first word na pinagod ko kanina, sabi honor. Sabihin, bigyan po natin ng mataas na parangal o parangalan ng Panginoon. So, paano natin ipapakita yun? So, isang lang is, of course, pagkatiwalaan siya at pagbibigay din ng mataas na respeto. Pero kasama po doon ay pagbibigay, pagsusunod po sa kanyang salita. Sinabi po niya na, yun nga, i-alay sa kanya yung first fruits ng ating mga wealth. So, sa personal experience, marami na po akong napatutuo dati dito, lalo sa mga nauna na mga members na
dumarating din kami ang family ko sa point na halos talaga ano kami, pero mauubusan na. Pero yung pong talagang nagtiwala ako sa Panginoon na sabi ko, sa totoo lang, instead na ibigay ko, pwede kong gamitin yun sa pangangailangan namin. Pero talagang nagtiwala ako sa Panginoon. Sinabi ko, nag-testimony din po ako dito na ito na po yung last straw ng mga anak namin. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi po talaga ako nasilo. Talagang may mga biyaya, mas maraming blessing pa po ang dumating. And hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga nangyayari sa akin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya i-encourage ko po yung iba na talagang hindi lang po kayo nag-iisa. Kung ngayon meron kayo mga financial difficulties, kung ano-ano may sakit sa inyong pamilya, na minsan dumating kayo sa point na iniisip niyo na kailangan ko bang ibigay ito, kailangan, pero pangbili na lang ito ng ganito namin, gano'n-gano'n. Basta lang po ibigay niyo po yung pagtitiwala, entrust everything to the Lord kasi talagang meron po siyang gagawin at meron siyang mga blessing at mga provision na ibibigay po sa inyo. So, yun lang po. Kung may mga dala po kayo ngayon, ihanda nyo na po yun at ipag-pray po natin sa Panginoon. So, Panginoon, salamat po kami sa pagkakataon na to. Salamat po sa mga blessings na patuloy nyo pong binibigay sa aming mga pamilya, Panginoon. At sa mga kapatid po namin na nag-experience po ng mga financial difficulties o kung ano man, Panginoon, na parang nagbibigay ng station sa kanila para magbigay sa araw na to, Panginoon. Kayo po nawa, Panginoon, ang siyang mag-comfort sa kanila at remind sa kanila, Panginoon, na hindi niyo po sila pababayaan, Panginoon. Na sa bawat ibibigay po nila, Panginoon, ay mas maraming biyaya pa po na ipapadala ninyo sa kanila, Panginoon. So, we pray for everyone, O Lord. We also pray for your provisions for our church. Sana po patuloy niyo pong i-provide ang aming pangangailangan sa church na lalo na sa mga aming kapastoran, sa kanilang family, sa kanilang mga anak, Panginoon. So, lahat-lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas po namin at binibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na respeto, karangalan, pag-glorify sa inyong pangalan, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Para po sa announcements natin. April 16, happy birthday to... Saan na si Ed? Si Timothy. Ano ko pa birthday pala? Kasi isa lang yung nakita ko kanina. Ayan, happy birthday si Timpo, nasa Manila. Happy birthday to Yesha Faye Vergara. Si Josie Pabelia. At si Miss Ana Maliksi, ang ating mabait na teacher. Yan. Pakinggan po natin ang praise and worship. At baka po kasi ako na-discover. Praise and worship, take charge.
tayong face-to-face. Meron din po tayong online. Every Wednesday po, 5:30 to 7 o'clock. Okay? Revival night is Friday, April 21, 6 to 9:30. Ang speaker po natin si Pastor Raul Ruiz. And then, wala na po. Gusto ko lang din paalam po sa inyo si Pastor Erwin ay nasa Limay at si Pastor Dan ay may gout po. Pagsama niyo po siya sa kanyang sa ating panalangin. Sabi po niya yung Sunday school class para sa equipping po ay medyo next week na daw po. At yung pag-usapan niyo daw po yung bubuhin yun na care group. At next Sunday ay may meeting po. Level 1 care group. Gusto ko din pong i-announce na yung sa next Sunday, April 23, speaker po natin si Pastor Erwin. Worship leader si Sister Elaine Ogling, si Brother Ogie. Announcement, Mr. Ben. At yun nga po sa prayer meeting sa April 19, exhorter po natin si Brother Ogie, si praise and worship, Sister Shirley. At sa revival nga po, sa Friday, speaker po natin si Pastor Raul Ruiz. Inuulit ko po, naglalambing po kami ngayon sa inyo na dumating po kayo maaari sa ating prayer meeting dahil sama-sama tayong magdadasal. Hindi lang po kami nagdadasal dito. Dinidiscuss din po namin ito, praying effectively for the lost. Kaya iba-iba po ang leaders po namin. Tunay po na matututo po tayo dito kasi bawat may mga steps po ginagamit po ang Panginoon. Tinuturo sa amin mga leaders po natin. Kaya tapos po sa kami nag-invite sa inyo na tumating po kayo sa prayer meeting. Okay po? At pwede po tayo tumayo para sa ating pangwawagas. At ang papurihan at pasalamatan ng Diyos. Tayo po ay pumitin. At ngayon, purihin natin ang Diyos. Siya ang kapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at nakapagdadala sa atin sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos ang ating pagkakapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon hanggang pakailanman. Amen. Yan. Purihan po Panginoon. Maraming salamat. Muli po tayong humawit sa Panginoon. Wala na lang iba matapos